Sa Deuteronomio po. Deuteronomio, chapter 1, sa Lumang Tipan, Deuteronomio, chapter 1, verse 31 po. Deuteronomio, chapter 1, verse 31. Kung nakita na po, sige po, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At sa ilang na doon ay inyong nakita kung paanong dinala kayo ng Panginoon ninyong Diyos na gaya ng pagdadala ng tao sa kanyang anak sa lahat ng daang inyong nilalakaran hanggang sa makarating kayo sa dakong ito. So, meron lang po akong ikukwento patungkol po sa background po dito sa aklat po ng Deuteronomio. Okay? Pagkatapos po nilang madaanan yung Exodus, di ba? Iniligtas po sila ng Panginoong Diyos dun po sa Ehipto. Pagkatapos po nilang tumawid sa pulang dagat at nakita yung pagliligtas po ng Diyos, pumunta po sila sa ilang na lugar. Ba? Dun po, sa may bundok ng Sinai, nagkaroon po sila ng tipanan po sa Diyos. Sa katunayan, yung tipan po ng Diyos, madali lang naman po. Kailangan lang po nilang sundin yung pangako po ng Diyos. Kailangan po lang po nila, yung mga Israelita, magtiwala lang sa Diyos. Okay? Pero doon po sa panahon po na yon, nangako po yung Diyos na ibibigay po sa kanila yung lupain na pangako. Ito po yung lupain ng Kanaan. Kung saan po, meron pong gatas at pulot. Ibig sabihin, napakayamang lugar po. Yun po yung pinangako po ng Diyos po sa kanila. Gayunpaman, gaya ng alam na po natin na kwento, nagpadala po sila ng espiya. Diba? May 12 espiya po silang pinadala para tiktikan yung lugar po na iyon. So may pinapunta po sila doon. Gayunpaman, pagpunta po nila doon, meron po silang napakalaking nakitang mga higante. Alam niyo po yung nangyari sa kanila? Natakot po sila. Takot na takot po sila. Dahil po sa bagay po na yun, dahil sa kawalan po nila ng pananampalataya sa pangako ng Diyos, sa pagtitiwala sa Diyos, natakot po sila, dinala po sila ng Diyos dun po sa ilang na lugar. Kaya nga po, di ba, alam po natin na may 40 years po na ginugol bago po sila pumasok po sa lupain ng Kanaan. Pero po sa loob ng 38 years, nagpaikot-ikot po sila sa ilang. Punong-puno po sila ng kahirapan dun po sa lugar po na yon. Sinubukan po nila makapasok sa lupain po na yon, di ba? For example, first year, nandun tayo sa ilang. Punong-puno ng kahirapan. Siyempre po, gusto nating pumunta na sa lupain na pinangako po ng Diyos. Pero dahil sa kawalan po ng pananampalataya, nagpaikot-ikot po sila doon at hindi po sila makapasok sa lupain ng Kanaan. Tumagal po ito, gumugol po ito ng 38 taon. 38 years po. Okay? Bakit po ba sila hindi makapasok po dun sa lupain ng Kanaan? Isa lang naman po yung pinaka-root po ng bagay po na yun. Pinagmulan po ng bagay nun. Dahil hindi po sila nagtiwala sa Diyos. Okay? Hindi sila makapasok po sa pinangako po ng Diyos. Mayamang lugar po yun. Pero dahil hindi po sila nagtiwala po sa Diyos, nabigo po sila. Sa panahon po na yon, sa henerasyon po ng panahon po na yun ng Israel, maraming mga tao. Pero, 20 years old and above, merong mga kalalakihan na mga mandirigma, 600,000 po na mga kalalakihan. Okay? Higit po 600,000. Kaya nga po, yung lahat ng 600,000 po na yon, namatay po dun po sa ilang. Okay? Yung natira lang po, at yung bagong henerasyon, pagkatapos ng mga namatay dun po sa ilang, tsaka lang po sila tumawid dun po sa Ilog Jordan. Dun lang po sila binigyan ulit ng pagkakataon ng Diyos para makuha yung pangako po ng Diyos, yung lupain ng Kanaan. Pagkatapos po nilang makatawid dun po sa lupain ng Kanaan, ito na po yung tunay na kwento talaga. Di ba? Doon po nagkaroon ng makasaysayang kaganapan sa panahon po na iyon dahil yun na po yung time para sakupin yung lupang pinangako po ng Diyos. Kaya nga po, ito pong aklat ng Deuteronomio,
naisulat po to isang buwan bago po mamatay po si Moises. Bago po siya mamatay, pinaalalahanan niya po yung mga Israelita kung ano ba yung dapat gawin para matanggap yung pangako po ng Diyos. Sa katunayan, sa mga bagong henerasyon niya na po ito, pinapangaral. Nung namatay yung lumang henerasyon, sa bagong henerasyon, pinangaral niya po ito. O ito yung mga lessons dito ha. Ito may mga dapat nating gawin. Para this time, makapasok talaga tayo sa lupang pangako ng Diyos. Okay? Dito po, sa kwento po na ito, matatagpuan po natin yung napakahalagang aral at hindi po malilimutang aral sa lugar po ng ilang. Gaya ng nalalaman po natin, pagkatapos po nating maligtas, yung Kristiyano, nasa ilang po tayo. Okay? Ito po yung spiritual meaning ng bagay po na ito. Dito po sa binasang talata po natin, napakahalaga po ng verse po na ito. Ito pong Deuteronomio, meron po siyang 34 chapters. Pero dahil po sa isang verse po na ito, malalaman po natin kung ano po yung nilalaman ng puso po ng Diyos. Sabi po dito, at sa ilang na doon ay yung nakita kung paanong dinala kayo ng Panginoon ninyong Diyos na gaya ng pagdadala ng tao sa kanyang anak sa lahat ng daang inyong nilakaran hanggang sa makarating kayo sa dakong ito. Ito po yung puso ng Diyos Ama. Okay? Sabi po dito, na gaya ng pagdadala ng tao sa kanyang anak. Gaya po ng tatay na minamahal po yung anak. Di ba? May mga tatay na po dito. Gaano nyo po ba minamahal po yung anak po ninyo? Di ba? May mga anak din po dito. Gaano po nyo nararanasan yung pagmamahal po ng magulang po natin sa inyo? Okay? So, gaya po ng bagay po na ito, ganito po tayo higit na minamahal po ng Diyos. Okay? Dito po sa verse po na ito, malalaman po natin kung gaano po minamahal din po ng Diyos yung bansang Israel. Kahit sa loob po ng napakatagal na panahon, 40 years, sa ilang, hindi po sila pinabayaan po ng Diyos. Inalalayan po sila ng Diyos. Okay? Kaya nga po, maraming aral yung itinuro po ng Diyos sa kanila. Gaya po ng ama na pinapasan po yung anak sa likuran niya. Alam niyo po, alam po ng tatay kung gaano po kahina yung anak. 'Di ba? Yung mga bata, inaalalayan po yan. Yung Diyos po, alam na alam niya rin po kung gaano po kahina, karupok yung bawat isa po sa atin. Okay? Kaya nga po, sinasabi po ng Diyos, pagkatapos po natin maligtas, akong bahala sa iyo. Okay? Ito pong aklat po ng Deuteronomio, ito po yung buod o yung conclusion sa lahat din po ng pagkakamali ng bansang Israel. Nandito rin po nakalagay yung pagtuturo ng Diyos tuwing nagkakamali po yung bansang Israel. Ibig sabihin, tinutuwid po ng Diyos yung daan po nila. Okay? Patungo sa Kanaan. Kaya nga po sa bandang huli, nakuha at nasakop pa rin po nila yung lupain ng Kanaan. Kaya nga po, ngayon po, pagbubulay-bulayan po natin, ano ba yung nangyari sa loob ng 38 years? Sa 40 years? Okay? Magbibigay aral po ito sa atin, sa Kristiyanong pamumuhay po natin. Kaya napakahalagang pag-aralan po itong aklat ng Deuteronomio. Okay po? Gaya ng nabanggit ko po kanina, meron pong 600,000 na katao yung namatay na handang makipaglaban para po sakupin yung lupain ng Kanaan. Pero lahat po yun, pinalitan po yung lahat ng Diyos. Alam niyo po yung nakakamanghang bagay dito. Siyempre po, mayroong mga taong mas mababa sa 20 years old, di ba? Gayun pa man, yung mga 20 years old and above, sila po yung lahat namatay. Hindi po pala pwede nating sabihin na lahat namatay. Dahil mayroon pong dalawa na nakapasok pa rin sa Kanaan. Sa generation po na yon. Ito po si Josue at si Caleb. Sa dinami-dami ng tao na handang makipagdigma, dalawa lang po yung nakapasok. Okay? Kaya nga po, yung Diyos po, sa mga bilang po, nakatala po doon yung 600,000 na mga katao. To be exact po, 600,003,550. Yung lahat ng mga tao doon po sa aklat ng Bilang, chapter 1. Sa chapter 26 na mga bilang, pinalitan po ng Diyos yung henerasyon po nila. Alam niyo po, nabuo po ng Diyos yung mga mandirigma na
handang lumaban para sakupin yung lupain ng Kanaan, 611,730 yung handa na po makipagdigma. Ibig sabihin, halos same number pa rin po. Okay po? Dito po, may mahalagang aral po sa ating Kristiyanong pamumuhay. Sa loob po ng 40 years na paglalakbay po sa ilang, ito rin po yung kumakatawan sa buhay po natin bilang Kristiyano. Dito po, yung mga nangyari sa ilang, ito rin po yung halos o exactly nangyayari po sa buhay po natin. Sa katunayan po. Yung mga namatay po dun po sa ilang, kumakatawan po to sa likas na pagkamakasalanan ng Kristiyano. Pagkatapos po nating maligtas, meron po tayong dating pagkatao. Diba? Ito yung galit, yung inggit, maging yung mga bisyo, lahat ng mga bagay na nakakapagparumi bilang ligtas po na Kristiyano. Ito po yung likas na pagkamakasalanan po natin. Pagkatapos po nating maligtas, gaya po ng pagpapalit ng henerasyon po dun po sa lumang tipan sa Israel, kailangan din po araw-araw namamatay po yung likas na pagkamakasalanan po natin. Puntahan po natin sa Unang Korinto. Unang Korinto po. Unang Korinto chapter 15, verse 31. Ito po, si Apostol Pablo, same din po, okay? Same din po na nararanasan niya, patungkol po din sa atin. Unang Korinto chapter 15, verse 31. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ako'y namamatay araw-araw, mga kapatid. Iyon ay kasing tiyak ng aking pagmamapuri sa inyo, isang pagmamapuri na aking ginagawa kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Dito po, ito po yung kailangan nating ipagmapuri. Kailangan po nating patayin yung lumang ako. Kung meron po tayong galit sa puso po natin, kailangan po natin iwaksi yung bagay po na ito. Kung meron po tayong mga bisyo o yung mga bagay na nakakasira po sa katawan po natin, kailangan po nating iwaksi po ito. Kung meron din po tayong mga inggit o takot, di ba? Na mga nararanasan po natin sa sarili po natin, dapat po nating iwaksi po ito. Okay? Sabi po dito, ako'y namamatay araw-araw. Hindi po to suicide, ha? Ayoko na. Di ko na kaya. Hindi po ibig sabihin po nito. Ang ibig sabihin po nito, ako'y namamatay araw-araw. Pinapatay ko araw-araw yung mga bagay na nakagisnan ko na hindi maganda sa paningin po ng Diyos. Okay? Kailangan po nating alalahanin kung ano po yung nangyari po sa ilang po na lugar. Dahil ito rin po yung nangyayari po sa atin. Maraming bagay po sa atin na hindi po kaaya-aya sa ating likas na pagkamakasalanan na kailangan po nating tanggalin at unti-unti mawala. Okay? Ito po yung mga bagay na makasalanang ginagawa po natin noon. Kung isipin po natin, gaano po ba karami dapat? Doon po 600,000 yung mga tao na namatay. Halos katumbas po noon, dapat may waksi po natin yung bagay na ito. Ibig sabihin, maging gaya po kayo ni Kristo. Hanggang sa maging ganap na gaya po ni Kristo. Okay? So dapat, chinecheck po natin palagi yung sarili po natin kung patungo po tayo sa pagiging ganap na gaya po ni Kristo. Maging si Apostol Pablo sa Roma, nabanggit po niya na yung ginagawa niya, na gusto niyang maging mabait, maging mabuti. Di ba? Yung mga bagay na mga makasalanan, yung pa rin yung ginagawa niya. Kaya nga po, kailangan makipaglaban po tayo at baguhin po natin at tanggalin po natin araw-araw sa tulong po ng Diyos. Okay? Si Apostol Pablo, nagdurusa po sa bagay po na yun. Yung mga Kristiyano, kung ito po yung pakikipaglaban na ginagawa po ninyo, marahil nagdurusa po kayo ngayon. Okay? Pagkatapos po nating maligtas, gusto po natin na makapaglingkod po sa Diyos. Tama po ba? Gusto po ba? So kung gusto po nating makapaglingkod po sa Diyos, sa kalooban po ng Diyos, pero sa katunayan, dahil wala po tayong kapangyarihan na gawin lahat ito, nabibigo po tayo. Diba? Sa katunayan, ito po yung sitwasyon po ng mga Israelita.
Alam niyo po, sa una, alam nila, sinasabi nila, susundin namin yung utos ng Diyos. Susundin namin yung kalooban po ng Diyos. Alam lang nila, pero hindi nila kayang gawin. Kaya nga po sa panahon po na ito, nabigo po sila. Ito po yung unang sitwasyon ng mga Israelita. Alam nila yung kalooban ng Diyos, pero wala silang pananampalataya. Wala po silang pananampalataya. Kaya nga po nabigo sila, hindi nila sinunod yung Diyos, gumawa na sila ng mga guyang toro, sinamba nila yung mga Diyos-Diyosan. Sa una, sinabi nila, susundin namin yung utos ng Diyos. Pero dahil sa kawalan po nila ng pananampalataya, nabigo po sila. Sa panahon po na yun, nagpadala po sila ng espiya, diba? Natakot po sila. Kaya nga po hindi nila nasakop po yung lupain ng Kanaan. Lahat po ng bagay nito, nabigo po sila dahil sa kawalan ng pananampalataya. Okay? Kaya kailangan po nating malaman kung ano po yung natutunan po nila dun po sa loob ng 40 years, dun po sa ilang, marami rin po tayong matututunan sa paglalakbay po nila doon. Okay? Sa mahalagang bagay po na dapat din po nating malaman, yung lumang henerasyon, pinalitan po siya ng Diyos. Yung mga natakot, yung mga walang pananampalataya, pinalitan po sila ng Diyos. Okay? Sa bagong henerasyon. Gumugol po ito na napakatagal na panahon. Ayon po sa kalooban ng Diyos, hinantay po ng Diyos na mabago yung henerasyon po nila. Okay? Minsan po, sa Kristiyanong pamumuhay po natin, ito po yung mahalagang lesson po dito. Minsan, nagiging maayos po yung sitwasyon po natin, tama? Minsan, sobrang hirap naman. Ang gulo ng sitwasyon po natin. Kadalasan po, bilang tao, gusto natin palitan ng Diyos yung sitwasyon natin. O yung kondisyon natin. O yung nasa paligid po natin. Okay? Minsan, ninanais natin palitan yung lahat ng nasa paligid po natin. Brothers and sisters, dapat po ninyong malaman, yung nais pong mabago ng Diyos, hindi po yung paligid o sitwasyon nyo. Kundi, kayo. Ako. Yun po yung gustong baguhin po ng Diyos. Okay? Kailangan po nating alalahanin na nais pong baguhin ng Diyos, hindi po yung sitwasyon po natin, kundi tayo po. Okay? Ito po yung nais ng Diyos para po sa atin. Kaya nga po, dito po sa lugar po na ito, sa ilang, puro reklamo po sila. May pagkain na binigay sa kanila yung Diyos. Diba? Ano ba naman tong pagkain na to? Nasusuya na kami dito, nasusuka na kami dito. Mas maganda pa sa Ehipto. Panginoon, pwede ba dito rin gaya ng Ehipto? Maraming pagkain, maraming maiinom, maaliwalas. Hindi ko alam kung may aircon na po doon, pero maaliwalas po doon. Malamig po, maayos po yung sitwasyon po doon. Okay? Yun po yung gustong gawin din po ng mga tao sa sitwasyon po nila. Pero nakakalimutan po, especially ng mga Kristiyano, nasa ilang po tayo. Okay? Kaya nga po, tuwing nararanasan niyo po yung problema, alalahanin po ninyo. Nais akong baguhin ng Diyos. Nais baguhin ng Diyos yung pananampalataya ko sa Kanya. Yun po yung mas mahalaga, diba? Sa mundong ito. Okay? Yun po yung nangyari po sa panahon na yun. Nang dumating po sila sa ilang na lugar, gaya ng nalalaman po natin, di ba? Nagpaikot-ikot po sila ng 38 years dahil po sa kawalan ng pananampalataya. Pilit mo nalang binabago yung sitwasyon, pero hindi nila nalalaman na patuloy silang binabago direkta ng Diyos sa bawat isa sa kanila. Okay? Kaya nga po, bilang Kristiyano, kung alam po natin yung karunungan po na ito, magbibigay papuri pa rin tayo sa Diyos, pasalamat po sa Diyos. Kasi nga po, ito po yung training po sa atin. Okay? Sino po ba yung ayaw magbago dito? Kaya po tayo nandito, di ba? Isa rin pong dahilan, dahil gusto natin magbago po tayo. Kaya nga po, minsan may naririnig po tayo, ayoko na maging Kristiyano. Napakahirap ng sitwasyon na to.
May nakakatawang testimony po ng Korean brother. Noong una, sinabi niya talaga na, bakit mo ba ako iniligtas? Sobrang, ang ganda-ganda ng sitwasyon ko. Nag-i-insurance ako. Pero nang naligtas ako, ba't ang gulo-gulo na ng buhay ko? Unti-unti, binabago po siya ng Diyos. Okay? Nagtitiwala po siya, tinuturuan po siya ng Diyos kung paano po talaga tunay manampalataya sa kalooban po ng Diyos. Okay? So, sa Deuteronomio, balik po tayo. Deuteronomio, chapter 1. Verse 3. Deuteronomio chapter 1, verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Nang unang araw ng ikalabing buwan, taon, nagsalita si Moises sa mga anak ni Israel ayon sa lahat ng inuutos ng Panginoon sa kanya para sa kanila. This time, ito pong panahon po na ito, 2 buwan na lang po at 10 araw, makakapasok na po sila sa lupain po ng Kanaan. Okay? Ibig sabihin, this time, sa mga bagong henerasyon, nagsalita na po si Moises. Sabi dito, ayon sa lahat ng inuutos ng Panginoon sa kanya, para sa kanila. Okay? Ibig sabihin, kapag sinunod po nila ito, di ba? Kapag inalala po nila yung aral dun po sa mga lumang henerasyon, sa loob ng 38 years, dun po sa ilang, marahil makapasok po sila sa lupain ng Kanaan. Kung isipin po natin, kahit anong gawin po nila, hindi po sila makapasok sa lupain po ng Kanaan. Ayon po sa kalooban po ng Diyos. Pero, sa panahon po na ito, malapit na pong pumasok sila. Kaya nga po this time, pinangaral na po ni Moises yung mga aral dun po sa ilang. Okay? Kung isipin po natin, kapag bubulay-bulayan po talaga natin, ano po talaga yung nangyari dun po sa loob ng 38 years? Loob ng 38 years. Napakatagal po na panahon na yun. Ibig sabihin, napakaraming aral yung kailangan nating matutunan at dalhin bago po tayo pumasok sa lupain ng Kanaan. Okay? Kung ibubuod po natin, yung mga aral po na natutunan po nila, di ba? Dito po, malalaman po natin yung mga bagay na mga aral dun po sa ilang bilang anak ng Diyos. Okay? Puntahan po natin Mateo chapter 4. Nandito po yung detalyadong mga aral doon po sa Deuteronomio. Mateo chapter 4, verse 1. Mateo chapter 4, verse 1 po. Verse 1, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Pagkatapos nito, si Jesus ay dinala ng Espiritu Santo sa ilang upang tuksohin ng dyablo. Ito pong kwento po na ito, gaya ng nalalaman po natin, nang mabautismuhan po si Jesus, dinala po siya ng Espiritu Santo dun po sa ilang po na lugar. Sa katunayan, bilang Diyos, hindi na po kailangan tuksohin pa si Jesus. Alam na ni Satanas, panalo na si Jesus. Tama? Kasi Diyos po siya eh. Pero bakit po ba naisulat po yung bagay nito dito po sa aklat po ng gospel? Para po maging halimbawa po sa atin. Okay? Gaya ng alam po natin, sa loob po ng 40 na mga araw, di ba? At gabi, nag-ayuno po yung Panginoong Hesus. At dito, marahil, gutom na po siya at uhaw na po siya at hinang-hina na po siya. Diba? Pero ano po ba yung dahilan? Bakit po natin binasa yung talatang ito? Dito po, 3 beses po tinukso po si Jesus. Sa lahat ng tukso na ginawa po ni Satanas, dito po sa Mateo chapter 4, lahat po ito, napagtagumpayan niya sa pamamagitan ng talata o ng verse na nakasulat dun po sa aklat ng Deuteronomio. Lahat po. Kaya mahalaga po yung aral dun po sa Deuteronomio. Okay? Marahil si Jesus, pinagbulay-bulayan niya po ito. Marahil nandun din po siya. Di ba?
Kaya nga po, kung isipin po natin, si Moises, habang pinapalitan ng Diyos yung henerasyon, tiningnan niya po yung mga nangyari dun sa ilang at isinulat niya. Okay? Sa panahon po na iyon, pinahalalahanan niya po yung mga Israelita kung ano po yung nangyari habang naglalakbay po sila dun po sa ilang na lugar. Kung ano po yung mga natutunan nila habang naglalakbay po sila. Si Jesus po, binasa niya po yung aklat po nito, yung Deuteronomio. At inalala niya yung mga talata na nagbibigay aral habang nasa ilang po sila, habang naglalakbay po sila. Dito po sa Mateo 4, napagtagubayan niya po yung lahat ng tukso sa pamamagitan ng mga nakatalang verse o talata dun po sa Deuteronomio. Okay? Tingnan po natin kung ano po yung mga nangyari. Unang tukso, sa verse 3, meron pong unang tukso po dito sa verse 3, dumating ang manunukso. Diba? Babasahin ko po. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging tinapay. Ito po yung unang tukso. Ito po, napaka-interesado po talaga ng talatang ito. 40 days and 40 nights, nag-aayuno po yung Panginoong Yesus. Marahil, di ba? Pagod na siya, gutom na siya. Wala na po siyang halos lakas para po sagutin pa yung mga ganitong tanong. Pero alam niya po, bigla dumating si Satanas. Sinabi niya, Jesus, di ba gutom ka na? Tingnan mo, uhaw na uhaw ka na. Pero di ba ikaw yung anak ng Diyos? Gawin mo kaya yung batong ito na tinapay para mabusog ka, makakain ka, para magkaroon ka ng kalakasan. Siyempre po, bilang Kristiyano, bilang tao, kailangan din po natin kumain, di ba? Pero tingin ko po, may sumubok po ng mag-ayuno ng ganito, namatay po siya, hindi po nagkakamali, di ba? Pero gaya po ng bagay nito, sa panahon po na ito, hindi po nagpatukso yung Panginoon. Sumagot po siya. Sabi niya sa verse 4, ngunit siya'y sumagot, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ngayon po, ito pong talatang ito, yung binanggit ni Jesus, ay nakasulat dun po sa aklat ng Deuteronomio. Puntahan po natin, Deuteronomio chapter 8. Lagyan po natin yung bookmark, yung Mateo at yung Deuteronomio, kung meron po kayong mga pananda. Deuteronomio chapter 8, verse 3. Ito po yung talatang ito. Ito po yung mas detalyado na meaning po ng verse. Okay? Deuteronomio chapter 8, verse 3. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ikaw ay pinagpakumbaba niya nang ginutom ka niya at pinakain ka niya ng mana na hindi mo nakilala, na hindi nakikilala ng iyong mga ninuno, upang kanyang may paunawa sa iyo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Dito po, maunawaan po natin, sa katunayan po, dun po sa lugar po ng ilang, di ba, sa ilang po na lugar, yung mabuhay po yung tao doon, isa na pong himala. Kung isa-search niyo po, kung ano po yung description ng ilang, doon po, wala pong tubig, walang halaman, walang hayop po na nabubuhay. Maliban po sa mga mababangis po na hayop, di ba? Dahil kumakain din po sila ng makita po nila. Kaya nga po kung iisipin po natin, paano po sila mabubuhay sa loob ng 38 years po dun sa ilang? Ito pong talatang ito, nag-i-explain po na yung Diyos po mismo, yung magiging dahilan kung bakit po sila mabubuhay po dun sa ilang. Dahil po, lahat ng bagay na kinakailangan nila para mabuhay, ibibigay po ng Diyos. Okay? Sabi po dito, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Bilang Kristiyano po, kailangan din po nating mabuhay, di ba? Kailangan din po natin yung mga bagay na kinakailangan po natin. Yung pera, yung pagkain, syempre kailangan po natin ng bahay.
Minsan, kailangan din po natin ng mga sasakyan, di ba? Ito po yung mga basics na kinakailangan po natin para po mabuhay. Kailangan din po natin mabuhay sa ganitong paraan. Minsan po, di ba? Kasi tao po tayo. Pero minsan po, may mga Kristiyano po na labis lang pong nakatuon dito lang sa mga makumundong bagay po nito. Kapag gusto nila makuha yung isang bagay, binubuhos po nila yung buong lakas po nila, pag-iisip nila, sariling pamamaraan po nila sa lahat ng mga makumundong bagay para makuha lang po nila yon. Kaya nga po yung resulta, hindi na po sila nagtitiwala sa Diyos. Ito po yung nangyari po sa ilang. Okay? Pero kung iisipin natin, kung tumatawag tayo sa ating Diyos Ama, kailangan po ba nating mabahala talaga sa bagay po na ito? Tingin po ninyo. Kung meron talaga kayong Diyos Ama, kailangan ba nating mabahala sa lahat ng mga bagay na kinakailangan po natin? Kung isipin po natin, minsan, nasabi ni po ni Jesus, tingnan nyo lang po yung mga ibon. Diba? Hindi po sila naghahasik ng kanilang makakain. Wala rin po silang imbakan ng mga pagkain. Para sa kanila, para sa mga ibon, yung Diyos po, yung nagbibigay ng pagkain para makakain po sa kanila. Kaya nga po, hindi lamang sa tinapay na nabubuhay po, yung tao. Ibig sabihin po, yung Diyos po, na makapangyarihan po sa lahat, siya po yung magbibigay ng lahat ng kinakailangan po natin. Okay? Punta po tayo sa Lucas. Meron po nakakamanghang verse po dito. Lucas chapter 12, verse 24. Ito po, may maruming hayop po dito. Ito po yung uwak. Lucas chapter 12, verse 24. Kung nakita na, Lucas chapter 12, verse 24, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Pansinin ninyo ang mga uwak, hindi sila naghahasik, ni gumagapas man. Sila'y walang imbakan, ni kamaligban, subalit sila'y pinapakain ng Diyos, gaano pang higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Alam niyo po, kung tunay po kayo nananampalataya po sa verse po na ito, meron po talaga kayong tunay na kapayapaan sa puso po ninyo. Pero kung wala po kayong pananampalataya po sa verse po na ito, sigurado po, ang gulo-gulo po ng puso po ninyo ngayon. Anong kakainin ko? Anong gagawin ko? Kaya nga po, yung mga uwak po, pinapakain po sila ng Diyos. Hindi po sila nangangamba. Diba? Ibig sabihin din po, kailangan din po tayo manampalataya at huwag mangamba na lahat ng bagay ay ibibigay po ng Diyos. Siyempre po, kung hindi po tayo magtatrabaho at magsisipag, ay katamaran po yun. Diba? Kailangan po natin magtrabaho. Pero yung priority po natin, sino ba talaga? Sabi po ng Biblia, hindi po tayo makakapaglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Isa lang po yung pwede po natin paglingkuran bilang anak ng Diyos. Okay? Kaya nga po, kung naririnig niyo po yung sigaw ng uwak, di ba? Ano ba yung sample? Gusto ko sanang gayahin sa pastor. Yung tunog ng uwak, di ba? Maingay po sila sa katunayan po. Pero ano kaya yung sinisigaw nila? Maraming sinasabi nila, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Pinapakain tayo ng Diyos. Okay? Yun po yung pananampalataya. Okay po? Kaya nga po, sinabi rin po sa Mateo chapter 6, yung mga hintil lang po, o yung mga hindi ligtas, yun po yung nangangamba sa mga bagay po na yun. Okay? Sila lang po yung problemado kung ano yung kailangan nila bukas, hanggang nabubuhay po sila dito sa mundong to. Kung isipin nyo po, sa buong buhay nyo, hindi po kayo pinapabayaan po ng Diyos. Okay? Kaya nga po, kailangan po natin tumawag po sa Diyos. Ibig sabihin po, tumatawag po tayo sa may lalang ng langit at lupa, sa makapangyarihang Diyos. Siya po yung Ama natin na minamahal po yung anak ng Diyos. Ba? Mahal po kayo ng Diyos. Sinabi po sa Lucas, sinabi rin po doon na, isang kwento doon na
hindi po magbibigay yung Diyos kung nanghihingi ka ng itlog, bibigyan ka ng alakdan. Di ba? Yung Diyos po, sinasabi po sa Biblia, hindi po siya masama. Mabuti po siya. Kung mabuti po yung Diyos, hindi ka po niya pababayaan. Okay? Kaya nga po, kailangan po nating magbasa ng Biblia, alamin yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita niya, umatin sa napakaraming sermon, pakinggan palagi yung salita ng Diyos, doon niyo po may experience na meron po talaga kayong tunay na kapayapaan sa tulong po ng Diyos. Okay? Kaya wag po tayong magutom wag po tayong matakot magutom. Okay? So, inaalalayan po tayo ng Diyos. Totoo po ito. Okay? Sa Deuteronomio po, 'di ba? May isang bagay po na himala na nangyari. Punta po tayo sa Deuteronomio chapter 8. Ito po yung mga sequence po ng mga nangyari sa panahon po na 'yon. Deuteronomio chapter 8 verse 4. Deuteronomio, kasunod po ng verse, doon po sa binasa natin sa verse 3, verse 4. Ito po, napakadakilang himala po to. Okay? Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ang iyong suot ay hindi na luma, hindi na maga ang iyong paa sa loob ng 40 taon. Kung titingnan po natin, hindi po talaga sila pinabayaan ng Diyos. Nabanggit po dito, 40 taon. Ibig sabihin sa lahat ng buhay nila, dun po sa ilang, hindi po sila pinabayaan ng Diyos. Siyempre po, doon po sa ilang, wala pong bilihan ng damit doon. Wala pong nagbabasar doon. Gaya po na ginagawa po natin, di ba? Wala pong pagkukunan ng bagong damit po doon. Di ba? Dito po, ano po ba yung nangyari sa loob ng 40 taon? Sabi po dito, ang iyong suot ay hindi na luma, hindi na maga ang iyong paa sa loob ng 40 taon. Yung damit po nila, hindi po na luma. Maging yung mga sandalyas po nila, yung mga sinusuot po nila sa paa po nila, kaya hindi po namaga, syempre po, hindi po yun naluma. Lagi, meron po silang suot. Ito po yung dakilang himala na ginawa po ng Diyos. Merong isang bagay din po na kailangan po nating matutunan habang naglalakbay po sila dito po sa ilang. Yung Diyos po, inaalalayan po sila, inaalagaan sila, at yung Diyos po, nagmamalasakit sa kanila. Okay? Kaya nga po sinabi ni Moises, di ba, hindi lamang po sa tinapay nabubuhay po yung tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Tandaan po natin, mga kapatid, yung Diyos po, nagbibigay po siya. Hindi po siya maramot. Okay? Isipin niyo po, simula nung pinanganak po kayo, kung pinabayaan po kayo ng Diyos, wala na po kayo dito sa oras po na ito. Hindi pa po kayo ligtas, sa katunayan lang po, nililigtas, inaalalayan na po kayo ng Diyos. Anli po yung nakukuha nyo. Anli hangin, anli tubig. Meron po yan lahat. Pagkatapos po nating maligtas, doon lang po nabuksan yung spiritual na mga mata natin na lahat pala tayo, nasa biyaya lang tayo ng Diyos. Okay? Kaya nga po yung Diyos, hindi po siya nagkukulang. Nagbibigay po siya ng lahat ng kinakailangan po natin. Ito po yung mga taong naniniwala po sa Diyos. Okay? Kilala po nila yung Diyos sa ganitong paraan. Yung mga anak po ng Diyos, yung mga Kristiyano, di ba? Hindi po dapat tayo nag-aalala sa mga bagay na kinakailangan po natin dito sa sanlibutan. Tandaan po natin, protektahan po tayo ng Diyos. Okay? Kaya nga po, yung Diyos po, dapat sampalatayanan po natin. Makapangyarihan po siya sa lahat. Okay? Ikalawang tukso po, balik po tayo sa ikalawang tukso sa Mateo chapter 4. Pangalawang tukso na po tayo. Dito po, ginamit pa rin po ng Panginoong Hesus yung talata dun po sa aklat po ng Deuteronomio. Okay? Sa verse 5 to 6, babasahin ko po. Pagkatapos ay dinala siya ng dyablo sa banal na lungsod at inilagay siya sa taluktok ng templo. At sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, siya'y mag-uutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay. Ang galing po ni Satanas, no? Maging Biblia, maging salita ng Diyos. Ginamit niya po pang tukso.
Tama naman po yun. Magre-rely po tayo sa salita po ng Diyos. Pero si Satanas po, mali yung paggamit niya sa Biblia. Maling paraan yung paggamit niya sa Biblia. Sa katunayan, si Satanas, hindi niya po pinapaniwalaan yung nakalagay po dito sa Biblia. Nais niya lang pong gamitin ito para ipangtukso dun po kay Satanas. Gamit po yung talatang ito. Ito pong talatang ito, ibig sabihin po nito, totoo po na yung Diyos po magpoprotekta po sa atin at aalalayan po tayo. Pero kung isipin po natin, kung yung Diyos nagpoprotekta po sa atin, inaalalayan niya po tayo, pero bakit may kahirapan? Bakit may pagdurusa yung mga Kristiyano? Bakit yung mga anak ng Diyos, para ba minsan laging nasa bingit na wala ng pag-asa? Bakit po ganun? Kaya nga po, si Jesus po, di ba? Habang dinala po siya sa tuksong ito, si Satanas, sinabi niya kay Jesus, Jesus, di ba, anak ka ng Diyos? Di ba, pinaprotektahan ka niya, inaalalayan ka niya. Sabi ng Biblia, ibibigay ng Diyos yung lahat ng bagay sa'yo. Lahat ng kinakailangan mo. Talon ka dyan. Talon ka. Aalalayan ka ng mga anghel. Anak ka ng Diyos eh. Puprotektahan ka niya at aalalayan ka niya. Yun po yung sinabi ni Satanas. Alam niyo po, ito po yung sagot po ng Panginoong Hesus dito po sa verse 7. Verse 7, basahin din po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksihin ang Panginoon mong Diyos. Dito po sa panahon po na ito pong talatang ito, nasa aklat din po ng Deuteronomio. Okay? Dinala niya po talaga sa puso niya o ipinanlaban ng Panginoong Hesus yung aral po dun sa Deuteronomio. Meron pong mahalagang aral po dito. Okay? Minsan, yung mga anak po ng Diyos, yung mga born-again Christian, nakakaranas din po tayo ng mga matitinding kahirapan. Diba? Sakit, maging sa financial, maging sa sitwasyon natin po ngayon. Marami po tayong mga pagdurusa na nararanasan. Kaya nga, naiisip po natin minsan, naiisip po natin, kung yung Diyos, Ama natin, kung yung Diyos, yung makapangyarihan sa lahat, na nag-aalaga at nagpoprotekta sa akin, bakit ko ba nararanasan yung ganitong buhay sa buhay ko? Gaya na nabanggit ko po kanina, yung isang Korean brother, nabanggit niya po yung bagay na yun, nung una. Ba't mo ba ako niligtas? Minsan nagkakaroon po tayo ng mga ganitong tanong. Minsan, may mga sitwasyon na napakahirap talagang unawain. Minsan, ginagawa ko naman yung lahat ng makakaya ko para makapaglingkod sa Diyos. Ginagawa ko naman yung lahat ng makakaya ko para mag-evangelize sa mga ibang tao, sa pamilya ko. Lagi naman ako nasa church. Lagi naman ako nagbabasa ng Biblia. Nagtatrabaho naman ako. Iniingatan ko naman yung posisyon ko para makapagpatuloy at maluwalhati yung Diyos. Pero bakit nangyayari yung bagay nito sa buhay ko? Nadidismaya po tayo. Okay? Minsan, bakit ako may sakit? Bakit ba nararanasan ko pa rin yung aksidente sa pamilya ko? Minsan, kinukuha yung buhay na mahal ko sa buhay, yung buhay na mahal ko sa buhay. May mga bagay na hindi po natin maunawaan. Ba? Bakit? Bakit? Tinatanong po natin sa Diyos. Ito po yung nagiging tanong po natin sa sarili po natin. Tuwing nakakaranas po tayo ng kahirapan, ng pagdurusa. Mga kapatid, ito po yung gawain po ni Satanas. Pagdududa o pag-aalinlangan sa Diyos. Okay? Si Jesus po, ginagawa ni Satanas na mag-alinlangan siya sa Diyos. Anak ka ng Diyos, di ba? Alalayan ka niya. Pero bakit ang hirap ng kalagayan mo? Sa bawat isa po sa atin, ginagawa po ni Satanas yung pag-aalinlangan tungkol po sa Diyos. Okay?
Kaya nga po, si Satanas, gumamit pa ng talata dito sa Biblia para gawin yung bagay po na yun. Ginagawa niya si Jesus na magduda tungkol po sa Diyos. Okay? Kaya nga po, sa katunayan po, maging yung mga Kristyano po, nakaka-experience po ng kahirapan o mga sitwasyon na masasamang nangyayari minsan sa atin po. Okay? May rason po yung Diyos. Okay? Kaya nga po, pag nalaman natin na may rason yung Diyos, bakit nangyayari to? Unti-unti nagtitiwala ulit tayo sa Diyos. Tama? Kaya nga po, si Satanas, pinagdududan niyo po tayo. Pero pag nakapanumbalik na tayo, unti-unti, nagtitiwala na ulit tayo sa Diyos. Mga awit po, puntahan po natin mga awit, 92. Mga awit 92. Mga awit 92, verse 15. Mga awit 92, verse 15. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Upang ipakilala na ang Panginoon ay matuwid, siya'y aking malaking bato at walang kasamaan sa Kanya. Kung tunay po tayong anak po ng Diyos, hindi po tayo ipapahamak ng Diyos. Okay? Kung ano man po yung pinagdadaanan po nating problema ngayon, hindi po kayo ipapahamak po ng Diyos. Dito po, nabanggit po dito, walang kasamaan sa Kanya. Sino po ba yung gumagawa ng mga kasamaan? Diba? Ito po yung mga nagpapahamak po ng buhay po natin. Sinabi po dito, yung Diyos po, walang kasamaan sa Kanya. Ibig sabihin, may plano po yung Diyos at may rason siya kung bakit nangyayari po ito. Okay? Kaya nga po, may mahalagang sagot po kung bakit po nagdurusa yung mga Kristiyano. Punta rin po tayo sa 119 lang po, na mga awit pa rin. 119. Ito rin po, yung isang mahalagang sagot kung bakit po tayo nakakaranas po ng pagdurusa. 119 verse 71. Mga awit 119 verse 71. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mabuti sa akin na pinagpapakumbaba ako upang aking matutunan ang mga tuntunin mo. Pinagpapakumbaba po tayo ng Diyos. Okay? Ibig sabihin po, ito po'y mabuti para po sa iyo. Kung nakakaranas po tayo ng mga kahirapan ngayon, para po yan sa kabutihan po ninyo. Kailangan po nating maniwala po sa Diyos. Okay? Manalangin, humingi ng tulong sa Diyos, at maniwala po sa Diyos. Minsan, sa atin, hindi na po tayo humingi ng tulong sa Diyos. Ginagawa na lang natin yung sarili nating paraan. Kaya nga po sa huli, mas doble ng problema yung nararanasan po natin. Okay? Kaya po tayo, may church, may salita ng Diyos, may mga brothers and sisters, para alamin po yung kalooban po ng Diyos. Okay? Kaya nga po, yung bawat isa po sa atin, minsan, dumarating po tayo na akala natin okay po yung Kristiyanong pamumuhay po natin. Kahit nananatili ako sa church, bakit ganun? Wala pa rin akong tunay na kasiyahan sa puso ko. Wala pa rin akong kapayapaan sa puso ko. Gusto ko pa rin hanapin yung mga pansamantalang kasiyahan dito sa sanlibutan. Bakit kaya? Kung tatanungin ko po kayo, gaano nyo po binabasa yung Biblia po ninyo? Kung magbabasa po tayo ng Biblia, aasa at aasa lang po tayo sa pangako ng Diyos. Okay? Kaya nga po, yung relasyon po natin sa Panginoon, hindi po siya pang Sunday lang po. Araw-araw po siya. Dapat may relasyon po tayo sa Diyos. Okay? Kaya nga po, ito pong salita ng Diyos, mahalaga, i-meditate po natin ito. I-apply din po natin. Sundin din po natin ito. Doon nyo lang po may experience yung tulong po ng Diyos sa inyo. Kaya nga po kung sino po yung palaging sumusunod, di ba? Sa kalooban po ng Diyos, ayon po sa pagbabasa niya sa Biblia, sila po talaga yung may tunay na kapayapaan sa puso po nila. Tunay na pag-asa dun po sa langit.
Ganon din po, meron po talaga silang tunay na pag-ibig sa puso po nila. Okay? Kaya nga po mahalaga ito pong salita po ng Diyos. Okay? Kaya nga po, sa oras po ng kapighatian, mga pagdurusa, sa oras po na dapat nagtitiwala po tayo sa Diyos, dapat manampalataya po tayo sa Diyos. Sa oras ng kahirapan, dun po dapat tayo magtiwala sa Diyos. Sa katunayan po, kung nasa kahirapan ng pagdurusa po kayo, yun po yung may experience nyo, yung paggabay at pagtulong po ng Diyos. Napakalapit po ng Diyos po sa inyo. Okay? Kaya nga po, unti-unti, habang dinadaanan natin yung mga pagdurusa, gaya dun po sa ilang, mas lalo pa po tayo magtitiwala sa Diyos. Okay? Higit at higit pa. Okay po? Kaya nga po, hanggang mawala na yung pagtitiwala po natin sa sarili. Kaya nga po, kung nasa mga pagdurusa po kayo, kahirapan, hanggat hindi po kayo nagtitiwala sa Diyos, marahil iaalaw pa po ng Diyos yung mga kahirapan. Kaya nga po, magtiwala na po kayo sa Diyos bago po tayo magdusa talaga na magdusa. Okay? Minsan, pinapahintulot po ng Diyos yung mga bagay na maaari pong mahirapan po tayo. Habang si Satanas po, palagi niya pong dinadala sa pagkatakot po yung tao. Okay? Isang mahalagang katangian po na dapat nating malaman bilang Kristiyano kay Satanas po, tandaan niyo po ha, sinungaling po siya. Sinungaling po siya. Yung Diyos po, tinuturuan niya yung bawat isa po sa atin na huwag pong matakot, kundi manampalataya at magtiwala po sa Diyos. Pero habang si Satanas, palagi po, tinatakot niya tayo sa lahat ng mga bagay. Okay? Kung sinungaling po si Satanas, 'di ba? Maging yung takot po ay malaking kasinungalingan lang din po. Sa totoo lang po. Wag po kayong matakot dahil yung takot po, isa po siyang malaking kasinungalingan. Okay? Kaya dapat hindi po tayo matakot na sundin yung kalooban ng Diyos, maging sa anumang sitwasyon, maging anumang paraan. Sinasabi po ng Biblia, walang kasamaan po sa Diyos. Dapat po tayo manampalataya sa lahat ng sitwasyon po natin. Kailanman, hindi po tayo ipapahamak ng Diyos. Okay? Kaya nga po, napakahalaga po, siyempre, humingi po ng tulong po sa Diyos. Kailangan humingi po tayo ng tulong sa Diyos. Tuwing nakakaharap tayo ng paghihirap. Isang bagay din po na kailangan po natin pag-isipan, tuwing nasa kahirapan po tayo, di ba? Meron pong dalawang bagay na magkaiba. Yung gusto natin at yung kinakailangan natin. Yung gusto natin, sa atin po galing yon. Tama? Yung kinakailangan po natin, galing po yun sa Diyos. Okay? Kaya nga po, yung problema, maging yung mga Kristiyano, yung problema, nakatuon po sila sa bagay na gusto nila. Ayaw nila magtuon dun po sa kinakailangan nila na nais ibigay po ng Diyos. Panginoon, gusto ko po ng ganito. Magandang trabaho, malaking sahod. Binigay ng Diyos. Naging busy ka na wala ka na sa church. Yun po yung gusto mo. Panginoon, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Nakatuon ka sa isang bagay. Alam niyo po, biblically, hindi po ganun yung paghingi sa Diyos. Hingin po natin yung kinakailangan natin galing sa Diyos. Okay? Kung doon po tayo nakatingin, sa kinakailangan natin mula sa Diyos, hindi po kayo madidismaya. Bakit? Kahit hindi yan ibigay o ibigay ng Diyos, yun na po yung kailangan po ninyo. Yun na po yung mas mabuti para sa inyo. Okay? Kaya nga po, bilang mga Kristiyano, kahit wala tayo ng lahat ng mga bagay, o meron man, may Diyos ako. Yun po yung Kristiyano. May mga nagsasabi, Kristiyano ako sa labas po, di ba? May mga nagsasabi, mga so-called Christian, Kristiyano ako.
Pag naka-experience na sila ng mga lindol, mga bagyo, wala na pong Kristiyano sa buhay po nila. Kaya nga po, habang ngayon, lumalakad po tayo sa ilang na lugar, kailangan po nating matutunan na hingin yung kinakailangan natin na galing sa Diyos para sa kaluluwalhati ng Diyos. Okay? Kung ganoon po yung hihingin nyo, sabi po sa Mateo 6 verse 33, kung uunahin niyo po siya, lahat ng bagay ibibigay po sa inyo. Yun po yung pangako ng Diyos. Okay? Kaya nga po, unti-unti, habang nananatili po tayo sa church, sa Panginoon, unti-unti, natututunan po natin kung ano ba yung tamang paghingi sa Diyos. Paghiling sa Diyos. Unti-unti, mapapansin po ninyo, hindi na pera o mga makasanlibatang bagay yung hinihingi po ninyo. Meron pong isang brother, may experience, na-share niya po sa akin before. Dati ganun din po yung target po niya. Nagka-work siya, hindi siya nakontento at naligtas po siya. Naghanap ulit siya ng work, pera ulit. Hindi pa rin siya nakontento kahit ibinigay na sa kanya yung napakalaking sahod at napakagandang ambience po ng work company po niya. Naghanap pa rin po siya. Naghanap, Panginoon, gusto ko pa rin ng malaking sahod. Marahil sinasabi niya nga na, baka itulong ko to sa church. Pero gusto ko malaking sahod po. Alam niyo po, habang nagpapatuloy po siya, nag-a-abide po siya sa church, marami po siya natututunan na bagay. Hanggang dinisiplina siya ng Diyos, dumadaan na siya sa kahirapan, ang gulo ng buhay niya. Alam niyo po, yung panalangin niya na gusto kong magkaroon ng malaking sahod, na-convert po sa Panginoon kung paano ba ako mag-a-abide sa inyo sa habang buhay. Unti-unti, natututunan niya na yung tamang kahilingan po. Panginoon, turuan mo ako kung paano mahalin yung mga brothers and sisters. Panginoon, tulungan niyo po kung paano mag-evangelize po ng mga tao. Panginoon, paano po ba kita maluluwalhati? Bilang Kristiyano, yun po yung kinakailangan po natin. Okay? Kaya nga po habang nag-a-abide po tayo dito, ayon po sa kalooban ng Diyos, unti-unti po nating matututunan kung ano ba talaga yung tamang paghiling po sa Diyos. Okay? Kaya nga po, mas lalong nagtitiwala lamang siya sa Diyos. Unti-unti, yung mga makasinlibotang bagay na papalitan ng mga makalangit na bagay. Tanungin ko po kayo, saan po ba kayo pupunta? Saan po? Sa langit. Yun po yung dapat natin pagandaan. Okay? Temporary lang po ito sa sanlibutan po na ito. Okay? Kaya yun po yung dapat nating hilingin na kinakailangan natin papunta sa Diyos. Okay po? Kaya nga po, matututunan po natin bilang Kristiyano, yung Diyos lang po yung kailangan po natin. Okay? Kaya nga po, sinusunod po natin yung kalooban ng Diyos. Habang sinusunod po natin yung kalooban ng Diyos, nakakaranas din po tayo ng mga kapigatian, mga problema. Okay? Alalahanin po natin, may plano po yung Diyos at mabuti po yung Diyos. Tandaan po natin, tuwing may problema po tayo, pinagpapakumbaba po tayo ng Diyos. Tinuturuan po tayo ng Diyos. Ito po yung karunungan. Kapag nakakaranas po kayo ng problema, sabihin niyo po agad sa sarili niyo, tinuturuan ako ng Diyos. Tapos na po yung usapan. Gagawin niyo na po yung lahat ng makakaya niyo para sundin yung kalooban ng Diyos. Totoo po ito. Okay? Yung iba, pag nagka-problema, paano na? Bakit? Hindi po ganun. Tinuturuan marahil ako ng Diyos. Yun po yung pananampalataya. Okay? Kailangan po nating lumago sa pananampalataya. Kaya nga po, di ba? Sa panahon po ng panunukso, na gaya po nito, sa panahon po ng panunukso kay Satanas, si Satanas gusto niya magduda si Jesus sa Diyos. Okay? Magduda siya. Kaya nga po, yung sinagot po ni Jesus, di ba? Puntahan po natin, sa Deuteronomio naman po tayo, Deuteronomio. Basahin din po muli natin, Deuteronomio chapter 6.
Deuteronomy chapter 6, verse 16. Verse 16. Deuteronomy chapter 6, verse 16. Ito po yung talatang itong talatang ito po yung sinagot ni Jesus kay Satanas. Sa Mateo po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag ninyong susubukin ang Panginoon ninyong Diyos gaya ng pagsubok ninyo sa Kanya sa masa. Dito po, mas maunawa po natin na mas detalyado kung ano po yung nangyari sa panunokso po ni Satanas. Dito po, meron po nabanggit dito, gaya ng pagsubok ninyo sa Kanya sa masa. Huwag niyo daw pong susubukin yung Diyos, gaya na nangyari sa masa. Okay? Alam niyo po ba yung nangyari sa masa? Diba? Doon po, sa ilang, wala pong tubig po doon. Minsan, maaari nating maintindihan din po kung gaano po kahirap yung naranasan po ng mga Israelita. Isipin niyo po, wow, walang pagkain. Pero dahil po doon, napakainit, di ba? Ilang na lugar, uhaw, nakakapagod. Isipin niyo po, kahit nasa tolda po tayo, nasa mga tent, napakainit po doon. Di ba? Tapos, wala kang makain. Marahil, napakahirap po talaga ng buhay po doon sa lugar po na yan. Yung mga Israelita, kung tatanungin po natin, paano ba nila sinubok yung Diyos? Paano ba nila sinubok yung Diyos? Sa anong paraan po nila sinubok yung Diyos? Punta po tayo sa Exodo chapter 17. Verse 7. Exodus chapter 17, verse 7. Chapter 17, verse 7. Ito po yung nangyari dun po sa masa. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Tinawag niya ang pangalan ng dakong iyon na masa. Dahil sa pakikipagtalo ng mga anak ng Israel, dahil sa kanilang sinubok ang Panginoon na kanilang sinabi, ang Panginoon ba'y nasa kalagitnaan natin o wala? Ganito po nila sinubok yung Diyos. Sabi po dito, nagtanong po sila, ang Panginoon ba'y nasa kalagitnaan natin o wala? Kasama ba talaga natin yung Panginoon? Yun po yung tinanong po nila. Habang nararanasan po nila dun po sa ilang na lugar, dun po sa masa. Kung sa atin po, kung isipin po natin, gaya na napag-aralan po natin, yung Diyos po, kasama po natin, bakit po tayo nagdurusa? Diba? Ito po yung nangyari po sa masa. Nagduda po sila sa Diyos. Kaya nga po, tandaan po natin palagi, mga kapatid, kasama palagi po natin yung Diyos. Diba? Minsan nahihiya po akong banggitin ito kasi maski ako po, nasa proseso po ako ng pananampalataya na gaya nito, di ba? God of Emmanuel. Di ba? Emmanuel God. Kasama palagi natin yung Diyos. Hindi po para sa akin to, kundi para po sa lahat ng mga Kristiyano. Kasama po palagi natin yung Diyos. Pero itong mga Israelita, nagtanong po sila, nasa atin ba yung Diyos? Kasama ba natin yung Diyos? May sagot po to. Kasama po natin yung Diyos. Okay? Kaya nga po, sa lahat po na nagdurusa, di ba? Sa lahat ng mga higit na nasa kahirapan po ngayon, tandaan po natin, kasama po natin yung Diyos. Sa katunayan, nabanggit po sa Roma na maging yung Diyos po, kung nagdurusa po tayo, nagdurusa rin po siya. Yung Espiritu na nasa loob po natin, meron pong daing na hindi may pahayag. Alam po ng Diyos kung gaano tayo nagdurusa sa sitwasyon po natin ngayon. Okay? Kaya nga po, lahat na nagdurusa po sa kalooban po ng Diyos, sa lahat ng nahihirapan po sa kalooban po ng Diyos, kailangan po natin magtiwala sa Diyos. Okay? Si Job, di ba? Alam niyo pa yung kwento ni Job? Isang araw, isipin niyo po, napakaganda ng buhay niya, tahimik, bigla, isang araw po namatay yung lahat ng anak niya. Lahat ng ari-arian niya, nawala. Tapos, nagkasakit pa siya. Ketong po. Alam niyo po, sinabi sa Biblia, kinakayod niya po yung ketong niya.
Napakasakit at napakahirap po. Habang maraming pagdurusa yung nararanasan po ni Job, siya po, yung Diyos hindi na nagpaliwanag sa kanya. Meron pong rason kung bakit mo nagdurusa si Job. Alam niyo po, sa talata po ng Job, hindi na po in-explain ng Diyos kung ano po yung nararanasan niya. Ganito yan, bakit ka ganyan? Hindi na po. Isa lang po yung topic na binanggit po ng Diyos. Sinabi niya kay Job, Job, kilala mo ba yung lumikha ng universe? Job, kilala mo ba kung sino yung namamahala ng buong kasaysayan ng tao? Job, kilala mo ba kung sino yung makapangyarihan sa lahat na gumagawa ng lahat ng mga bagay na nakikita mo? Halaman, hayop, maging sayo? Kilala mo ba kung sino yung lahat gumawa nito? Sinabi ng Diyos, ako yung gumawa ng lahat ng mga bagay nito. Kaya nga po, sinabi po ng Diyos sa kanya, alam na yun ni Job, sinabi ng Diyos sa kanya, kailangan mo magtiwala sa akin. Okay? Wala po tayong dahilan para hindi pagtiwalaan yung Panginoon. Okay? Kaya nga po, huwag po natin pagdudahan yung Panginoon. Huwag niyo pong tanungin kung kasama ko ba talaga yung Diyos. Huwag natin tanungin, bakit ginagawa mo sa akin to, Diyos? Huwag po. Huwag po tayong magduda sa Diyos. Okay? Kaya nga po, kung nasa kahirapan po tayo, may rason at dahilan po. Lahat po ng mga bagay na nangyayari po sa atin, ayon po to sa layunin ng Diyos at para sa kabutihan po natin. Kung iisipin po natin, di ba? Sa panahon ko po, 7.6 billion yung mga tao yung nabubuhay. Yung naipanganak marahil po ako. Ngayon po, nung tinignan ko po yung datos, 8 billion na po tayo halos na nabubuhay dito sa mundo. Sinasabi po sa Biblia, lahat ng hakbang ng tao, alam ng Diyos. Alam niyo po yung nakakamangha? Lahat ng iniisip ng tao, lahat ng nasa puso ng tao, alam po ng Diyos. Okay? Kaya nga po, yung Diyos, alam niya po yung kahirapan mo. Kayang-kaya ka po niyang protektahan, kayang-kaya ka niyang gabayan para po sa kalooban niya. Okay? Kaya, huwag po tayong magduda sa Diyos. Okay po? Isang himala po na kayo po yung nakaupo dyan, di ba? Sa church. Kung isipin niyo po yung mga tao ngayon, nasan po sila? Baka nasa swimming na po yung karamihan ngayon. Pero kayo po, inaalam niyo po yung kalooban po ng Diyos. Bawat isa po sa atin, inaalam yung kalooban ng Diyos. Isang biyaya po yung maligtas. Alam niyo po ba yun? Tuwing minimeditate ko po yung bagay nito, napakaswerte ko po talaga. Kaya nga po, kung isipin po natin, tayo po yung pinakamahalaga sa Diyos. Tayo po yung pinakaswerte po sa Diyos. Diba? Sa lahat ng tao sa mundong ito. Dati, nagbabike po kami, diba? Nasubukan nyo, diba, yung mga nagdadrive po, nasubukan nyo na po ba, o yung mga namamasahe, nasubukan nyo na po bang manatili dun po sa may crossing ng stoplight? Naranasan niyo na po ba? Ako po, nagbabike po ako. Habang nagbabike po ako, tumitigil po ako sa harapan ng stoplight. Minsan naisip ko po, napakaswerte ko talaga. Sa dinami-dami ng tao na dumadaan po sa crossing po na yun, masasabi ko po na ako lang po yung ligtas. Ako lang po yung makakapasok sa langit. Ako lang po yung magmamana ng kaharian po ng Diyos sa mga tao po na dumadaan po doon. Dahil po yun sa pananampalataya na ipinangako po sa akin ng Diyos na sinabi niya, naligtas niya na ako sa pamamagitan ng dugo niya. Diba? Sinabi ng Panginoon, sinasabi sa Biblia, papasok ka sa kaharian ko. Napakaswerte po ng bawat isa po sa atin. Sinabi po sa Hebreo na yung kaligtasan ay napakadakila po. Huwag po ninyong sayangin. Okay? Huwag po ninyong sayangin dahil lang sa problema at pagdududa sa Diyos. Okay? Kaya nga po, isa pong
himala na nandito po kayo ngayon sa church. Himala po ito. Kung wala po tayo sa church, nasaan po kaya tayo ngayon? Pagbulay-bulayan po natin, nasaan po tayo ngayon kung wala po tayo sa church? Kaya nga po yung Diyos na lumikha ng langit at lupa, lahat ng universe at lahat ng mga bagay na nakikita po natin ngayon, siya po yung Diyos na sinasampalatayanan po natin. Okay? Siya po yung lahat na namamahala sa buong kasaysayan po natin. Di ba may kasabihan po, God is in control. Nasa pamamahala po tayo ng Diyos. Kailangan po nating malaman ito, paulit-ulit at mapaalalahanan. Okay? Kaya nga po, kung ano man po yung pinagdadaanan po natin, huwag po nating pagdudahan po yung Diyos. Po, si Jesus po, nakaranas din po siya ng mga hirap gaya ng bilang tao. So bumaba po siya dito bilang katawang tao po. Lahat ng lungkot, lahat ng pagdurusa, sakit ng katawan, naranasan niya po yan. Gaya po ng sa inyo. Okay? Gaya po ng sa atin. Ganun din po, naranasan niya rin pong matukso. So ibig sabihin, kaya rin po natin lampasan yung tukso po na ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Okay? Last temptation. Puntahan po natin sa Mateo. Balikan po natin ulit. Mateo chapter 4. Siyempre po, bilang Kristiyano, maraming tukso po tayo, di ba? Dito po, 3 lang po yung inano. Kasi ito po importante. Okay? Chapter 4, verse 9. Ito po, malaking paglalaban po ito sa laman. Mateo chapter 4, verse 9. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At sinabi niya sa kanya, ang lahat ng mga ito ay bibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin. Sabi po ni Satanas, kaya kong ibigay yung lahat ng bagay sa iyo. Ito yung katlong temptasyon po na nangyari po kay Jesus. Bukod po sa bagay na yun, yung isang bagay na mahalaga po dito na tukso, magpatira pa at sumamba ka sa akin. Sambahin mo ko, sabi po ni Satanas. Sa katunayan po, sa mundong ito, sa makasanlimbot ang mga bagay na nandito po sa mundo, meron pong authority si Satanas. Binigay po yun ng Diyos sa kanya. Dito po sa makasanlimbot ang bagay po na ito. Okay? Kaya nga po, ito pong mundong ito, napakasama na po. Ngayon po, pinapahintulutan po ng Diyos yung mga bagay po na ito. Nang sa gayon po, maibigay po sa mga tao, mismo ni Satanas, yung kayamanan, di ba, sa makasanlibotang mga bagay po na ito. Kaya nga, si Satanas, kung maibibigay niya yung bagay na ito sa lahat ng mga tao, di ba, yung mga tao sasamba sa kanya. Okay? Kaya nga po, kung sino man po yung tao na gustong magtagumpay, dito lang sa mundong ito, isa lang naman po yung kailangan nyo pong gawin. Kailangan nyo pong sambahin si Satanas. Ganun lang po kasimple. Kung gusto nyo pong yumaman dito lang sa mundong to, kailangan nyo pong sambahin si Satanas. Gaya ng nalalaman po natin, ito pong mundong to, napakasama po. Sobrang sama na po. Okay? Sa mundong ito, ang punong-puno po ng kasamaan, di ba? Patuloy po yung paglago ng kapangyarihan, di ba? Yung kasikatan, maging yung mga kayamanan ng higit at higit pa. Ito po yung mga nakukuha ng mga tao na dito lang nakatuon sa mundong ito. Habang yung Kristiyano naman po, sila yung pinag-uusig, di ba? Sa kalooban po ng Diyos. Dahil ito pong mundong ito, nasa pamamahala po ni Satanas. Sa Biblia po, palagi po natin nababasa na yung mga masasama, nakatuon lamang po dito po sa mundong to. Sinasabi nila, may Diyos, pero wala talagang Diyos sa buhay po nila. Kaya nga po, sariling pagnanasa yung ginagawa po nila. Gusto kong yumaman, gusto kong magkaroon ng mga ganitong bagay, gusto kong sumikat, gusto ko guminhawa lang yung buhay ko dito sa mundong to. Mag-ingat po tayo dahil marahil, ito rin po, nauhulog na po tayo sa tukso ni Satanas. Okay? Meron po nabanggit dito sa Biblia
naging problema sa kanya tong bagay po na ito. Habang tinitingnan niya yung nasa paligid, yung mga mayayaman sa paligid, yung mga makapangyarihan sa paligid, nagkaroon talaga siya ng problema sa puso po niya. Puntahan po natin, mga awit, 73. Chapter 73, verse 2 to 9. Babasahin ko po, chapter 73 po na mga awit, verse 2 to 9. Ito po si Asaph, nagkaroon po siya ng problema sa puso po niya. Okay? Ito po yung problema niya. Sa katunayan, ito po yung malaking problema po talaga. Tingnan po natin sa verse 2 to 9, babasahin ko po, pakisundan na lang. Ngunit, tungkol sa akin, ang mga paa ko'y halos natisod, ang mga hakbang ko'y muntik nang nadulas. So, malaking problema. Palagi niyang iniisip. Halos matisod na po siya. Verse 3, sapagkat ako'y nainggit sa palalo, aking nakita ang kaginawaan ng masama. Nakita niya po, sa labas, di ba, sa mga masasama, napakaginhawa po ng buhay nila. Halos wala po silang problema. Verse 4, sapagkat walang hapdi ang kanilang kamatayan at ang kanilang katawan ay matataba. Sila'y wala sa kaguluhan na gaya ng ibang mga tao, hindi sila nagdurusa na gaya ng ibang mga tao. Yung mga nagtagumpay na, mga sikat na, mga mayaman na dito sa sanlibutan ito, nangyari, wala po silang kaguluhan. Okay? Wala silang problema sa madaling salita. Verse 6, kaya't ang kanilang kwintas ay kapaluluan, ang karahasan ay tumatakip sa kanila bilang bisan, ang kanilang mga mata ay lumuluwa sa katabaan, ang kanilang mga puso ay umaapaw sa kahangalan. Sila'y nanlilibak at nagsasalita ng may kasamaan, sila'y nagsasalita mula sa kaitasan. Yung verse 8 po na ito, isipin niyo po ito, maging nililibak nila yung nasa langit, maging yung sa Diyos, walang nangyayari sa kanila. Patuloy pa rin po sila sa kasaganaan po nila. Hinahamak po nila yung Diyos. Hindi ko kailangan ng Diyos, kailangan ko lang kayamanan. Walang nangyayari po sa kanila. Tuloy po natin, sabi po dito sa verse 9, kanilang inilagay ang kanilang mga bibig sa mga langit at ang kanilang dila ay nagpapagala-gala sa ibabaw ng lupa. Maging dito po sa sanlibutan, naging palalo po sila. Di nila kinakilala yung Diyos, maging yung mga nandito po sa sanlibutan. Kaya nga po, kahit yung mayaman sila, sabi po rito, matataba po sila, sagana po sila, wala pong nangyayari po sa kanila. Wala pong problema na nangyayari sa kanila. Kaya nga po sa verse 2, tungkol sa akin, ang mga paa ko'y halos natisod, ang mga hakbang ko'y muntik nang nadulas. Palagi niyang iniisip, bakit ganito? Marahil ito rin po yung iniisip po ng Kristyano. Bakit ganun? Maging sa panahon po natin ngayon, nakikita po natin yung bagay po na ito. Okay? Pero dito po, si Asaph po, nang makapasok po siya sa sanktuaryo po ng Diyos, nang makilala niya po yung Diyos, doon niya po nalaman yung lahat ng sagot. Na yung lahat po ng mga bagay na ito, di ba? Kung isipin po natin, kung ito pong lahat-lahat ng mga nandito sa sanlibutan, ay ito na po lahat-lahat, di ba? Marahil hindi po natin maunawaan. Bakit pa po tayo nandito? Di sana, nandun na tayo, nagbi-business po tayo, di ba? Nagtatrabaho po tayo. Pero, yung lahat po ng bagay nito, di ba? Hindi po natin maunawaan sa panahon po natin ngayon. Yung mga masasama, di ba? Nagpapakayaman, nagiging successful po sila, ang saya po nila. Pero yung matuwid, yung mga nasa Diyos, sila po yung nagdurusa. Yung naunawaan po ni Asaph, dito po sa verse 16 to 17. Basahin din po natin, 3-1, ngunit ng aking isipin kung paano ito unawain, sa akin ay parang napakahirap na gawain. Hanggang sa ako'y pumasok sa santuaryo ng Diyos, saka ko naunawaan ang kanilang katapusan. Tayo po, may karunungan po tayo na ito pong sanlibutan ay panandalian lamang po. Okay? Lahat matatapos po dito. Gaya po ni Asaph, naunawaan niya,
yung katapusan po nila. Sa mga taong ito, ano ba yung mangyayari sa katapusan po ng buhay nila? Pagkamatay po nila, pagharap po nila sa Diyos, di ba? Ano yung mangyayari po sa kanila? Sa verse 18, tunay na madudulas na dako, sila iyong inalalagay, iyong ibinabagsak sila sa kapahamakan. Ito po yung siguradong pupuntahan po nila. Okay? Kaya nga po, di ba, sa mundong ito, nasa pamamahala na po ito ng masama. Pinapangaral, di ba? Pinapangaral po sa atin ngayon, yung tamang karunungan ayon po dito sa salita po ng Diyos. Marami pong so-called Christian, kung mapapansin po ninyo, yung pinapangaral po nila kung paano kayo yayaman. Patong mo kamay mo, gagaling ka. Patong mo kamay mo sa TV, yayaman ka. I-claim mo, may 30,000 ka mamaya. Pero kung isipin po natin, di ba? Kung isipin po natin maigi, ano ba talaga yung tunay na mayaman dito sa mundong to? Ano po yung tunay na mayaman? May 5 kotse? May malaking building? 5 floors yung bahay mo? 5 CR? O may masaganang pagkain? Masaganang buhay? O maluwag sa lahat ng mga bagay? Siyempre po, sa paningin po ng tao, yun po yung kayamanan. Ba? Sa ating po mga Kristiyano, kailangan po nating malaman, yung tunay na kayamanan ay yung Diyos. Kung meron ka po talagang tunay na relasyon sa Diyos, ikaw na po yung pinakamayaman. Isipin niyo po lahat ng bagay dito sa mundo, pagmamay-ari niyo po. Spiritually. Siyempre po, kailangan po nating magtrabaho sa lahat ng mga bagay po natin. Masagana man, wala man, katamtaman man, hindi po yun yung usapin po dito. Yung usapin po dito, kung may Diyos ka ba talaga sa puso mo. Kung may Diyos ka ba talaga sa buhay mo. Yun po yung usapin po dito. Okay? Kaya nga po, syempre, may iba't ibang posisyon po tayo dito, pero yung tunay na kayamanan, kayo po. Mayayaman, kayo po. Hindi po yung nasa paligid po natin, kung anong meron po tayo. Kayo po mismo yung mayaman, dahil may Diyos tayo. Tama po? So kaya nga, gaya po sa Lucas 12, di ba? May mayamang hangal po doon. Sinabi po, kung meron kang lahat ng mga pag-iimbakan na lahat ng mga bagay na ito, pero hindi ka mayaman sa Diyos, tatawagin po tayong hangal ng Biblia. Kaya kailangan, malaman po natin, paulit-ulit, di ba? Maging sagana man, o wala man, o katamtaman man, dito po sa mundong ito, kung may Diyos ka, yun po yung tunay na kayamanan. Okay? Ito po yung tunay na kayamanan dito po sa mundong ito. Alam po natin, yung mga sinaunang Kristiyano, di ba? Maging si Jesus, maging si Apostol Pablo. Si Jesus, halos wala po siyang matirhan. Nagdusa po siya sa mundong ito. Si Apostol Pablo, pinako po siyang baliktad sa krus dahil po sa mundong ito. Kaya nga po, maging yung mga Kristiyano, tanungin po natin yung sarili po natin, kung nakatuon lang ba tayo sa mga pisikal na bagay. Bakit po ba natin hinahangad na maging matagumpay sa mundo lamang ito? Sa mundo na lamang na ito. Okay? Dapat maging mayaman po tayo sa Diyos. Okay? Mga brothers and sisters. Kaya nga po, kailangan po natin sambahin yung Diyos at hindi si Satanas. Si Jesus po, sa panunukso po ni Satanas, nasambahin yung si Satanas, tinutokso si Jesus, nasambahin siya. Diba? Pero yung naging sagot po ni Jesus, dito pa rin po sa Biblia. Puntahan po natin yung sinagot, eksakto pong sinagot din po ng Diyos.
Deuteronomio chapter 6. Habang sinasabi ni Satanas, sambahin mo ko, magpatira pa ka sa akin, ito po yung sinabi po ng Panginoong Jesus. Deuteronomio po, chapter 6, verse 13. Verse 13, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Matakot ka sa Panginoon mong Diyos at maglingkod ka sa Kanya at ikaw ay susumpa sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Sabi po dito, kailangan po nating sambahin yung Diyos. Kailangan din po nating matakot sa Panginoong Diyos. Okay? Maging yung mga Israelita po sa panahon po na ito, habang pinapalitan po yung henerasyon po nila, patuloy po silang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kay Baal, kay Asherah. Naniniwala po sila kapag sinasamba po nila yung mga Diyos-Diyosan po na ito, bibigyan po sila ng kasaganahan physically. Okay? Kay Baal, marahil magkakaroon po sila ng kasaganahan sa mga material na bagay. Si Asherah naman sa mga hayop po nila, manganganak po ng marami. Ganun po yung Diyos po na yun. Naniniwala, Diyos-Diyosan po na yun. Naniniwala po sila na pag sinamba nila, yung mga Diyos-Diyosan po na ito, sasagana po sila sa buhay po nila. Iniisip po ng mga Israelita po na yun, sa panahon po na yun, na itong mga Diyos-Diyosan po na ito, magbibigay sa kanila ng kasaganaan. Okay? Kaya nga po, kailangan po natin mag-ingat kasi nga po, yung karamihan na turo po ngayon sa mga so-called Christian po ay prosperity po, pagpapayaman. Okay? Hindi po yun yung pinakapunto po ng Diyos. Kailangan po natin, kaya po tayo nag-church para maging mayaman po sa Diyos. Okay? Maging dito po sa mundo, maraming mga Diyos-Diyosan, yung mga sinasamba rin po ng mga tao. Ba? Yung pera, yung karunungan, kasikatan, minsan, maging yung kalusugan po natin, yun ay nagiging Diyos-Diyosan po natin, doon na lang tayo nakatuon. Okay? Maraming tao, hinahanap, ito lang po. Hindi na po nila hinahanap, o hindi po sila lumalapit, tanging sa Diyos lang po. Kaya nga po, maging yung mga Kristiyano, di ba? Dapat, maging aware po tayo na sa halip na sambahin yung mga bagay ng mga mundong ito, kailangan po nating sambahin yung Diyos. Okay? May time pa po, konti na lang po. Punta po tayo sa Deuteronomio chapter 6, verse 4. Verse 4. Verse 4 to 5. Ito pong talatang ito, palagi po itong paulit-ulit na babanggit dito po sa aklat ng Deuteronomio. Ito lang po yung tanging kailangan din nilang gawin. Deuteronomio chapter 6, verse 4 to 5. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ibigin at paglingkuran yung Panginoong Diyos. Buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, maging yung pag-iisip mo. Sa katunayan po, kung ito po yung gagawin po natin, kailangan niyo pong malaman yung sekreto po na ito. Kung ito po yung gagawin po natin, dito po talaga kayo tunay na magkakaroon ng kasaganaan. Dito po kayo tunay na magkakaroon ng pagpapala. Hindi lang physically, kundi spiritually po. Okay? Sa katunayan, kung magiging masagana po tayo physically, malaki po yung chance na mawala kayo dito sa church. Kaya bibihira po yung mga nakakapanatili na yung tunay na kayamanan nila ay Diyos po. Pero pag yumaman na po, minsan, maging yung mga Kristiyano, nawawala po sila sa church. Okay? Madali na lang po nilang iwan po yung Diyos. Kaya minsan, nasa ganyang sitwasyon po kayo. Kasi sinasabi ng Diyos, hindi mo pa kayang hawakan yung kutsilyo. Kung kaya mo nang hawakan yung kutsilyo, yung katakot-takot na bagay, which is yung pera o yung kayamanan, ibibigay po yan ng Diyos sa inyo para sa kaluwalhatian po ng Diyos. Pero hanggat hindi pa,
hindi po yan ibibigay po sa inyo ng Diyos. Kasi baka mawala ka pag naibigay na po yan sa inyo. Okay? Kaya nga po, sa mga Israelita, alam na ng Diyos yung mangyayari po sa kanila. Kaya nga po, meron din pong warning yung Diyos sa kanila. Puntahan po natin sa chapter 8 lang po ng Deuteronomio, verse 12. 8 verse 12. To 14. Ito po yun, yung warning po ng Diyos sa kanila. Deuteronomio, chapter 8, verse 12 to 14. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Baka kapag ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng magagandang bahay at nakatira sa mga iyon, at kapag ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami na, at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami, at ang lahat ng nasa iyo ay dumadami, ay magmamataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Ito po yung warning po ng Diyos. Okay, marahil po, kaya hindi pa po binibigay ng Diyos yung bagay po na yun sa inyo, dahil baka mawala po kayo sa church. Kailangan nyo po munang matutunan yung tamang paghiling sa Diyos, tamang paglilingkod sa Diyos, paano magagamit yung mga bagay na meron kayo para maluwalhati yung Diyos. Okay? Alam niyo po, ito po yung nangyari po sa mga Israelita. Nag-warning po yung Diyos. Pero di kalaunan, nangyari po yung bagay nito sa Israel. Kaya nga po, sa panahon po na ito, yung bansang Israel, nawasak po. Sinako po sila ng Assyria, yung South Judah, winasak po ng Babylonia. Bakit? Dahil nakatuon lang po sila sa kayamanan at sa kapangyarihan po nila. Wala na po silang Diyos. Okay? Alam niyo po kung bakit hindi tayo binibigyan ng Diyos ng mga pagpapala, maging sa mga pera po talaga, sa mga pisikal na bagay, o kapangyarihan, yung pagiging sikat bilang Kristyano, dahil po, meron pong malaking panganib na iwan niyo po yung Diyos. Magtuon na lang po kayo sa kasaganahan po ninyo. Okay? Kaya nga po, yung lugar po ng ilang, mas maigi po para po sa Kristiyanong pamumuhay po natin. Sa daan po ng pagdurusa at kahirapan. Okay? Meron pong isang nakakatawang kwento. Doon po sa Thailand po, meron pong isang Diyos-Diyosan po doon na elepante, puting elepante po. Special po yung puting elepante po na ito. So meron pong isang alipin at isa pong hari. So yung ginawa po ng hari, nireguluhan po yung alipin. Siyempre, iniisip ng hari, blessing ata sa akin to. Mahal ako ng hari. Kasi special po yung elepante po na ito. Napakalaking elepante na puti po. Diba? Pag meron ka nito, espesyal ka po sa lugar po na yun. Kaya nga po, di kalaunan, ito pong alipin po na ito, napagtanto niya na sa huli, hindi pala siya mahal ng hari. Alam niyo po, nung binigay niyo yung puting elepante, itong pong puting elepante na ito, pag binigay ng hari, hindi mo pwedeng ibenta, hindi mo pwedeng patayin. Diba? May rules po doon. So, ang nangyari, yung elepante po na yun, habang pinapakain niya, naghihirap po siya. Nung una, nagdagdagan yung elepante niya. May pinadala yung hari. Sinabi niya, mahal na mahal talaga ako ng hari. Binigyan na naman ako ng elepante. Pero sa huli, napagtanto niya, nung mahirap na siya, galit sa akin yung hari. Hindi ako mahal ng hari. Alam niyo po mga kapatid, ito po yung ginagawa ni Satanas po sa atin. Binibigay niya yung lahat ng mga bagay para po sa atin, gaya ng puting elepante. Habang ine-enjoy po natin yung mga makabundong bagay, dito lang sa sanlibutan, yung mayaman, nakatuon sa pagyaman, pagsikat, makapangyarihan mga bagay. Kung dito lang din po tayo nakatuon, yung sarili po natin sa mga makabundong bagay po na ito at hindi po sa Diyos, unti-unti, hindi po natin namamalayan, naghihirap na po tayo. Papalayo na po tayo ng papalayo sa Diyos. Okay?
Kaya nga po, hindi po ibinibigay ng Diyos yung lahat-lahat physical sa atin. Yung kaya mo lang. Okay? Kaya nga po, di ba, may kasabihan, kung gusto nyo pong piliin yung mundong to, enjoy now, suffer later. Kaya nga po, wag po natin pangarapan yung bagay po na yun. Yung tama po no, yung tamang word po doon, tamang pagkakaayos po noon, suffer now, enjoy later. Okay? Kaya nga po, kailangan po nating sambahin yung Diyos at wala na pong iba. Sa Krisyanong pamumuhay po natin, dapat alalahanin po palagi natin yung Diyos na palagi mahalaga po tayo sa Kanya. Okay? Lagi po tayong inaalalayan po ng Diyos. Konti na lang po yung oras. Puntahan po natin sa Deuteronomio chapter 33 po. Deuteronomio chapter 33 verse 29. Verse 29. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mapalad ka, O Israel, sino ang gaya mo, bayang iniligtas ng Panginoon, ang kalasag ng iyong tulong, ang tabak ng iyong tagumpay, at ang iyong mga kaaway ay manginginig sa harapan mo, at ikaw ay tutuntong sa kanilang mga matataas na dako. Sa Biblia po, dito po sa pag-aaral po natin ng Biblia, maging sa aklat po ng Deuteronomio, kailangan po nating sundin yung kalooban po ng Diyos. Kung ano po yung inuutos po ng Diyos sa buong Krisyanong pamumuhay po natin, kailangan po nating sundin ito. Bakit? Gaya po ng pangako po ng Diyos, para po ito sa ikabubuti po ng bawat isa sa atin. Okay? Kaya nga po, dito, sinabi po dito, mapalad ka o Israel. Bakit? Dahil meron po silang Diyos. Sa ibang salin po, sa NKJV, sa mga English, happy are you, o Israel. May kagalakan ka, o Israel. Yung Diyos po, kasama po nila na nagbibigay ng lahat ng bagay na kinakailangan nila. Kaya mapalad po yung Israel. Magalak ka o Israel. Yung Diyos po, laging iniingatan sila. Gaya na napag-aralan po natin ngayong araw po nito, yung buhay po sa ilang ay kasing halintulad po ng buhay po natin sa Krisyanong pamumuhay po natin. Kaya nga po, mapalad ka o Krisyano. Mapalad ka, anak ng Diyos. Kung nangyayari po yung bagay po nito sa buhay po natin, malalaman po natin sa buong buhay po natin, ginagabayan po tayo ng Diyos. Hindi po tayo pinapabayaan ng Diyos. Okay? Kaya nga po, mga kapatid, alalahanin po natin yung mga aral din po dito po sa Deuteronomio. Gaya po ni Jesus, di ba? Yung mga aral po dito, mineditate niya po ito. At dinala niya po ito. Tuwing may tukso, yun po yung pinanglalaban niya. Okay? Kaya nga po, mapalad po tayo. Tandaan po natin, kasama po natin yung Diyos. Alalahanin po natin palagi din yung mga aral na natututunan po natin sa Biblia. Okay? Isa puso po natin. Wag po tayong tagapakinig lang. Nang sa gayon po, sa buhay pananampalataya po natin, gaya po ni Jesus, mapagtagumpayan po natin yung napakaraming tukso. Yung salita po ng Diyos, tandaan po natin, sandata po siya. Okay? Sa ngayon po, yung mga Kristyano, nasa spiritual na labanan po siya. Alam niyo po, kung titingnan niyo po yung paligid, napakalapit na po ng pagdating ng Panginoon. Kaliwat kanan na po ulit yung mga lindol. Diba? Kaya nga po, nagbibiruan po kami doon po sa may Cagayan, di ba? Yung session 3 po doon, live po nilang ipapakita. Kasi may warning po ng tsunami po doon, di ba? So, marami po nilang, pwede po nilang example yung bagay po na yan. Ganyan pa man, sa lahat ng panahon po natin, sa panahon natin ngayon, nakikita po natin, malapit na po dumating yung Panginoon. Saan po natin ginugugol yung buhay po natin? Okay? Kaya nga po, sa mga darating pa po ng mga panahon hanggang ipinapahintulot po ng Diyos, di ba? Tingnan po natin yung pangako po ng Diyos. Huwag po tayo magpatukso dito po sa sanlibutan.
Okay po? So yun lang naman po yung nais kong i-share. Maraming salamat po. So let's pray po mga kapatid.